Ang Lord ay paulit-ulit talaga sa atin. Na ang bilin pa nga ng Panginoon basahin daw natin ang kanyang salita araw at gabi. Hindi araw o gabi araw at gabi. Upang masunod nating mabuti kung ano ang mga nakasulat doon. Amen po ba? Upang ang ating buhay ay kanyang pagpapalain. At sinasabi niya, huwag nating kaliligtaan ang pagbabasa ng kanyang mga salita. Amen? Basahin po natin ang 1 Peter chapter 3 verse 18. Sapagkat si Kristo nga'y pinatay kahit wala siyang nagawang masama. At minsan lang siya namatay para mapatawad ang mga kasalanan natin. Siya na walang kasalanan ay pinatay alang-alang sa atin na mga makasalanan para madala tayo sa Diyos. Pinatay siya sa laman, pero binuhay siya sa Espiritu. Hallelujah! Purihin ang Diyos. Kaya malinaw dito sa talatang ito na siya ay pinatay sa laman at binuhay sa Espiritu. At siya pa rin ang muling babalik para makasama natin. Hallelujah! Praise God! Kaya habang tayo ay naghahanda, meron na po ba lahat ng communion elements? Meron na po? Amen. Habang tayo naghahanda na makibahagi sa banal na hapunan, sandali nating suriin ng ating mga sarili. Kung meron tayong naiwang kagalit, o nagalit tayo, o kung may nakasakit sa atin, ayan ay idulog natin sa Panginoon. At laging siya ay nakikinig. Amen po ba? Ang tinapay na ating hahatiin ay sagisag ng kanyang katawan na binugbog para sa kagalingan natin sa sakit at karamdaman, at ang katas ng ubas ay sagisag ng kanyang dugo na ibinuhos upang tayo ay linisin sa ating karumihan at patawarin sa ating mga kasalanan. Kaya nga sinasabi ni Pastor kanina paulit-ulit, di po ba? There is healing in God's Word. Kailangan lang nating bigkasin. Ma-share ko lang po, saglit-saglit lang ito. Sa paghahayo ko po, kahit sa palengke, kahit saan tayo magpunta, di po ba, nakakapag-share tayo, nakakapagbahagi tayo, kahit sa maiksing panahon lamang. Pagka dumadako po kami sa salitang, sabihin natin sa Panginoon, ibalik natin sa Kanya yung Kanyang mga pangako. Totoo po, yung binanggit ni Pastor kanina, ay huwag na yan. Alam na ni Lord yan. Naka-encounter po ako ng ganyang mga tao. Bakit ko sasabihin? Alam na niya, sinabi nga niya yan. Ay, hindi, sabi ko, kailangan nating sambitin. Kung tayo ay magbabasa, ibabalik natin sa Panginoon ang kanyang mga sinabi. Kaya nga, napaka-importante na magbabasa ang bawat isa. Amen po ba? Hallelujah. Ngayon po, basahin natin ang unang Korinto, verse 11, verse 23 to 26. Sinabi po ni Apostol na Pablo ito. Ito ang turo na ibinigay sa akin ng Panginoon at itinuturo ko naman sa inyo. Noong gabing traidorin ang Panginoong Hesus, kumuha siya ng tinapay at pagkatapos niya magpasalamat sa Diyos, hinati-hati niya ito at sinabi, ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. Pagkatapos nilang kumain, ganun din ang ginawa niya sa inuming. Kinuha niya ito at sinabi, ang inuming ito ay bagong kasunduan na pinagtibay ng aking dugo. Tuwing iinumin ninyo ito, gawin ninyo bilang pag-aalala sa akin. Sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito
at iinom ng inuming ito, ipinahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa kanyang pagbabalik. Itaas po natin ng ating tinapay. Panginoong Hesus, nagpapasalamat kami na isinakripisyo mo ang iyong katawan. Hinayaan mong pahiyain ka, hinayaan mong saktan ka, tuyain ka para sa amin. Kaya sa pamamagitan ng tinapay na ito, na sumisimbolo ng iyong katawan, dinideklara po namin, binibigkas namin sa aming mga bibig na kami po ay gumaling na. Maraming salamat po. Amen. Kainin po natin. Salamat po, Panginoong Hesus, sa katas ng ubas na ito na sumisimbolo ng iyong dugo na nabuhos para sa amin. Salamat po sa kapatawaran ng aming mga kasalanan at nilinis mo na kami sa aming mga karumihan. Maraming salamat po. Inaalala po namin. Amen. Inumin po natin. Tayo po'y manalangin. Amang Diyos na buhay, kami po'y nagpapasalamat sa araw-araw, kalakasan namin. Salamat po, Panginoon Hesus, na ang nararanasan namin na kawalan, sakit karamdaman, kaguluhan, pinalitan mo na ito ng buhay na kaaya-aya, buhay na walang hanggan, kapayapaan, at pagkakasundo-sundo ng bawat isa. Nagpapasalamat po kami na kami inyong tinutulungan. Ang iyong pagmamahal ay laging nandyan at hindi nawawala. Salamat sa iyong grasya, sa iyong patnubay, bawat isa sa amin, maging lahat ng nakaugnay sa amin. Maraming salamat po. Ito po'y dalangin namin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Amen at Amen.